So eto na nga po mga idol, Los Angeles Lakers may nahanap na big man para sa kanilang mga susunod na game. At LeBron James sinabi ng tunay na dahilan kung bakit hindi ito naglaro sa All-Star Game. Makaka-apekto ba sa Lakers? And bago yan, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Unahin na muna natin pag-usapan mga kaibigan ang lumalalang problema ngayon ng Los Angeles Lakers. Well, matapos nga silang matalo at masira ang win streak nila, so huling naging laban nila mga kaibigan kontra nga po sa kupunan ng Utah Jazz. Mas mataas actually sa standings itong Lakers kung ikukumpara natin sa Utah Jazz, pero tinalo lamang ng Utah etong nga pong Lakers. Ano ang naging problema dito? So malino naman mga kaibigan na talaga ang pinaka main reason at problema dito ng Lakers ay yung kakulangan nila sa depensa at sa big man. Nung huling laban nakita natin so far, simulaan po ng ma-injured at hindi makapaglaro. Eto nga pong si Jackson Hayes na wala ng depensa ang Lakers. At nakita nyo naman, before pa talaga malagay sa starting 5, eto nga pong si Jackson Hayes, si Anthony Davis talaga mga kaibigan ng sentro, ginagamit na sentro ng Lakers. Tapos, i-trade pa nila kay Luka Doncic mga kaibigan. Ngayon, ang nangyayari, kumuha naman ng bagong big man ang Lakers nga, which is si Alex Len ang ating tinutukoy. Nang masubukan naman siya, yung unang game niya sa Utah Jazz, hindi po ito impressive at napakababa ng puntos. Mababa din ng rebounds kahit mataas ang minuto na naibigay nga po ni JJ Redick. Well, kung titignan ninyo mga kaibigan, ang problema ngayon ng Lakers, hindi pa rin kasi sila nakakakuha ng legit na sentro o big man. Pero may update tayo mga kaibigan patungkol sa sinasabi natin na number 1 pick talaga. Or ito yung sinasabi ko na talagang fit na fit nga po dito sa Los Angeles Lakers. Pero bago yan, tignan muna natin mga kaibigan kung bakit hindi naglaro etong si LeBron James. Saka natin aalamin yung reason dyan sa kanilang panibagong big man. So eto nga pong si LeBron James, dito lamang sa ginanap na NBA All-Star ay hindi po siya naglaro. Inanunsyo mismo yan ni LeBron mga kaibigan na hindi siya naglaro, hindi siya maglalaro. May mga nagsabi na parang nga daw po pagbigyan o hindi sa kanya mapuntang MVP at sa ibang mga player. Nawala excitement mga kaibigan ng mga fans ni LeBron, lalo na dito sa All-Star, inaabangan talaga siya. Pero inamin mismo mga kaibigan na LeBron James na may iniinda po siya sa foot at ankle discomfort po siya. Ibig sabihin, medyo sumasakit yung bukong-bukong niya, ankle yung sa English yung mga kaibigan, at yung kanyang paa medyo sumasakit. Alam natin mga kaibigan, nasagad sa huling laban nga po itong si LeBron James dahil halos siya po ang bumubuhat sa Lakers. Nakita nyo naman, kahit may Luka, yung chemistry hindi pa naman masyadong nabibuild or nabubuo. Ang tanong dito mga kaibigan, once na may injury o hindi makapaglaro itong si LeBron James, sa tingin ho ninyo, sino ang posibleng pumalit sa kanya at pwedeng magbuhat sa Lakers? Hindi pa kakayanin as of now ito nga pong si Luka Doncic mga kaibigan na buhatin ng Lakers, pero nakita nyo before, kapag ka nai-injure o hindi nakakapaglaro si LeBron James, nandyan po ang kanyang solid na kapartner na si Anthony Davis, na siyang bumubuhat po sa Lakers mga kaibigan. Kaya naman ang sinasabi ko na big man nga po nabibigyan ng kontrata ng Los Angeles Lakers. As of yan mga kaibigan, walang iba kundi si Dwight Howard. Bakit si Howard? Matanda na yan. Yan naman ang sinasabi ng iba, wala na yan, hindi na yan mapapakinabangan. So hindi na natin, nababaliwalain na lang natin yung naging chemistry ng player na si Howard sa dating mga players niya ng Lakers, lalo na itong si LeBron at si Howard, magka-tandem yan dati. Yung chemistry at momentum nila talagang nananatilit po mga kaibigan bilang isang duo or magka-tandem. Hindi natin mawawalain mga kaibigan. Tingnan nyo, kahit sabihin na natin medyo may edad na si Howard, bakit si LeBron James, ilang taon na mas may edad itong si LeBron, pero ibang-iba naman ang galawan mga kaibigan ng dalawang player na yan. Tinagurian pong Superman o the Superman etong si Dwight Howard, kaya yung performance niya ay hindi natin maisasabing humihina or bumabagal. Tignan nyo mabuti mga kaibigan, number 1 pick siya. Marami mga choices sa market to buy out para maging legit na sentro nga po ng Lakers. Hindi lamang agad-agad maaprubahan yung kontrata dahil nga po kumuha ng bagong big man ng Lakers, si Alex Len ang aking tinutukoy. At dahil nga po nanganganib itong si Alex Len na ma-wave nga po dito sa Los Angeles Lakers, automatically pag na-wave si Alex Len, papasok naman ito nga pong si Dwight Howard at mabibigyan ng kontrata.
Well, sabihin na natin subukan mo na, no, etong si Alex Len sa mga ilang games pa, pero first impression last. Lahat naman tayo naniniwala ng ganun. Kung ano yung pinakita mo sa umpisa, maglalas yan hanggang sa dulo. At hindi po, ayaw po ng Lakers ng mga duwag na player na hindi marunong mag-take ng risk. Tignan nyo mabuti mga kaibigan si Jackson Hayes, no? Pag napupunta sa kanya ang bola, talagang wala siyang takot. Yung pagbibigay ng assist ni Luka Doncic mga kaibigan dito kay Jackson Hayes, ganun ho ang ating ine-expect o inaasahan sana kay Alex Len, pero nabigo po tayo. So for yan muna i-update natin. Meron pa mamaya, abangan natin mga kaibigan, February 20 ang magiging laban, no? Next na laban po ng Los Angeles Lakers kontra po mga kaibigan sa Hornets. For now yan muna, please huwag kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.